Napakadami kong ganap kaya hindi ako nakapagbigay ng update sa aking pinapagawang second floor. Kaya naman mabuhay, ako po ito si Eds at welcome sa panibagong araw, panibagong Istorya! Ito ang part 4 ng aking house renovation sa aking second floor. Ngayon ay tapos na ang paglalagay ng PVC ceiling dito sa aking second floor at nandito na ako sa punto na magliligpit na tayo ng mga kalat dahil tapos na ang kanilang pakyaw sa aking pinagawang ceiling and of course sa aking CR. Ito nga pala yung itsura ng aking second floor. Napakadaming MPC, napakadaming linisin na kailangan kumayos. At ito yung mga natitira na kailangan i-finish. Kailangan na ng skin coat dun sa mga bahagi ng pader na hindi finish para gumanda naman ito sa ating paningin. By the way mga kaamats, ito nga palang kesame dito sa aking kusina, sa aking second floor ay hindi kasama sa 25,000 na pakyaw doon sa salas at sa kwarto ko. Magiging yung sa kesame dito sa aking CR ay hindi rin kasama. Kaya noong nalaman ko na hindi pala ito kasama, sobrang na-stress ko kasi baka out of budget ako. Pero syempre nasimulan na at kapag nasimulan na yung bahay mo, yung pinapagawa, parang gusto mo nang matapos kasi meron pang hindi magandang bagay or part dun sa bahay mo. Alam mo ba mga kaamats, kapag sinabi mong ito lang ipapagawa mo sa bahay mo, nako, scam yan. Dahil nung ito lang, dumami, nanganak, hanggang mamalayan mo, halos matapos mo na at mapagawa mo na lahat ng bahagi ng iyong bahay. Pero sa katapusan ng istorya ay napakasarap sa paramdam, pero ang sakit sa bulso. Dito sa part ng aking kusina kung saan ako nagpakesame na hindi kasama sa pakyaw, umabot ang kanilang trabaho ng 3 araw. Ang aming eksena dito is arawan na lang kasi naisip ko, mabilis na naman ito magagawa kasi napakaliit lang naman ito pero umabot pa rin ng 3 days so kanilang paggawa. I don't know why. Pero alam nyo ba, nagkaroon pa kami ng content ditong agon kasi parang feeling ko medyo mabagal na sila gawa dito kasi nga siguro arawan or baka ako lang to o baka mo naman mindset ko lang to, pasensya na. Pero yun yung akin naramdaman during this time. Tapos yung aking eksena dito sa CR, yung una nilang kesame, sobrang baba. Pagpasok mo sa CR ko is ang panahon mo natin ng kesame. So parang feeling ko I'm so sophisticated. Charot lang. Yung hindi ako makahinga, yung sobrang kuob. Kaya naman sabi ko, kuya, itaas-taas mo. And then sabi sa akin ng gumagawa, ay sir, kapag tinaas natin yan, kita yung viga. Sabi ko naman, okay lang, kahit kita yung viga, kaya naman yan ng skin coat. Ang mahalaga sa akin, hindi ka kuob. Pagpasok mo kasi sa CR, talagang siguro ilang dangkal na lang yung abot nung ulo mo kaysa mina. Kaya itong, yung kanilang first day dun sa arawan is nasayang lang kasi nga, nung sa second day, pinagawa ko pa itong kanilang kesame. Imagine mo, one day, yun ang kanilang nagawa. Alam nyo, sila kasi is dalawa yung aking labor noon. So naniwala ko, labor sila, arawan sila that time. So hindi naman helper isa, same amount yung binayad ko and so forth. So sabi ko, mas mabilis yung isa taga kesame, yung isa taga skin coat, pero umabot pa rin ng 3 days. So yun lang yung mga part na nakaka-stress sa paggawa ng trabaho kasi minsan feeling mo ang bagal-bagal nila or baka naman excited lang ako matapos. So mga kaamats, kayo nang bahalang umusga sa aking nararamdaman kung valid ba ito or hindi. At ito na nga kaamats, naayos na nila yung aking kesame sa CR. Meron mga space dyan na walang tiles. So sabi ko, lagyan na lang naman sila yan ng puti at okay na yun sa akin. Hindi naman ako maselan, hindi naman ako maarte. Ang mahalaga sa akin talaga is maluwag sa pakaramdam. Pag nag-CR ka, hindi mo ramdam na ikaw ay nakakulong kasi sobrang lapit talaga nung kesame nung first day na ginawa na ito. Kaya nung second day, pinaayos ko. And then the following day, ito na, nagkakesame sila at kung hindi ko alam kung anong ginagawa nila pero bakit parang ganito and so forth. Ayoko na lang baka kung ano pa masabi ko sa aking vlog. So ito mapapansin nyo, ito medyo malinis na yung aking second floor, medyo nakapag-impis na ako ng mga bagay-bagay, nakapaglinis na ako ng mga kalat kasi talaga inuutay-utay ko na siya kasi alam ko napakadami kong ligpitin. And then mapapansin nyo din dito sa aking second floor, may mga ilang gamit na akong binili like sofa, kama, bed frame kasi unti-unti na ako nag-i-invest ng mga gamit ko kasi sabi ko nga diba, itong second floor ang magiging tahanan ni Eds Amas at ito na yung aking magiging bahay. Kesa kumuha ako ng lupa, bumili ako ng lupa at mapagawa ko ng bahay sa lupa, ay dito na lamang sa second floor kasi okay na ako dito. All in na naman may CR na, may lababo na, may sala na, may kwarto pa. So talagang studio type yung pinagagawa ko. So marami pa akong ipapagawa at sobrang nauubos ng aking ipon, ng aking savings. Pero masaya ako kasi unti-unti ko nakikita yung mga pinaghihirapan ko, yung mga racket ko, yung mga kaang ko sa buhay. Dito ko na na-invest kaysa naman maubos pa sa mga lalaki na yan, diba? So hanggang dito na lamang po aking vlog at ito ang aking part 4 sa aking house renovation sa aking second floor. Muli ako ito si Eds, ang inyong kaamats. Lagi may topak. Ganun. Bye!